sabi ko, ay, may sanib ka ako si kuya. Hello beautiful, and welcome back at Everything Nice with Mitch Succulent Love. So, I'm happy to say na 1.1 M views na po yung ating channel. So, yes po, 1,100,000 views na ang ating channel. And, ayun, so nakaka-happy and thank you sa inyo. Actually, mayroon kasing YT Studio dito sa YouTube. May mga records doon kung sino yung mga nag-review, kung taga saang bansa. Tapos yung iba, talagang binabalik-balikan nila yung mga shorts ko, yung mga na-upload ko ng mga cactus. Kasi sa ibang bansa, plakado ang mga cactus. Mas gusto nila ang mga cactus kasi ang succulent, parang ano lang sa kanila yan. Very easy lang sa kanila yan. Parang ano lang sa kanila. Sabi nga ni Succulent Break Time, hello sa'yo ate. And kamusta ka na? Mag-vlog ka na ulit. Sabi kasi ni ate, Succulent Break Time na, alam mo, parang damo lang dito yung mga succulent. Hindi mahirap buhay. O diba? Ang bongga. Senel. Ayan. So, sa ibang bansa, mas gusto nila yung cactus kasi maswerte tayo na kaya natin bumuhay ng cactus and hindi pa kasi to masyadong boom na boom. Parang kumbaga, masyadong mahal din ang mga gymnocalcium sa ibang bansa and yung ibang klase ng cactus, as in mahal talaga. Mas mahal sila kasi sa succulent. So, ayun, sa loob ng kailan ba ako nag-start? 2022 ako nag-start mag-vlog, December 3, 4. So 2 years and ilang buwan, 2 years, magti 3 years na po sa December 2025 is ayun, 'di ba? Naka 1M views tayo ng dito sa YouTube channel. So, kahit views lang siya, syempre, ano yun? Pack na pack, full pack yun. Mahirap yun. Diba? Mahirap i-achieve. At saka, ayun, thank you din sa mga nagsusupport ng Everything Nice with Mitch at nagmamahal sa ating mga plans. So, ayun, today, magpapatuloy po tayo sa ating gymnocalcium talk and another care tip sa ating mga cactus. Kasi last time, yung first part ng aking gymnocalcium talk, medyo may kulang yung chismis natin. So, may tatlo akong i-chismis na nabilan ko ng gymno. So, ito interesting to, for sure.
So, nakakalimutan ko kasi siyang i-chismis. Tapos, dun sa first part ng chismis ko, dun sa ni Jim Macalisham talk natin, yung about sa mga seller, yung nabilan ko ng, sa nakapanood, yung nabilan ko ng cactus na minimal lang yung ugat. Hindi ko kasi sinasabi yung pinaka main thought ng vlog ko doon. So, ang pinaka main thought ng kaya ko yun sinabi is because kapag bumili ako ng ng cactus tapos patent nila Shinshi, yung soil mix nila is very gritty. Talagang gritty. Yung parang sa ibang bansa talaga na konting-konti lang yung organic. Parang mga 20% organic tapos more of the gritty soil mix. Kaya pagdating sa akin, hindi siya well rooted. Very minimal lang talaga yung ugat. So by that, dun ko na kasi hindi naman natin masisisi yung mga seller kung bakit very gritty yung soil mix nila. Kasi yung ibang seller, lang sila, grow light. So, kasi grow light lang sa loob ng bahay nila. Syempre, kapag grow light lang, hindi pwedeng magtubig. Oo. So, kung outdoor, syempre, andyan yung hangin, andyan yung araw, talagang kailangan mo magtubig. Kaya pansinin nyo pag bumili kayo sa seller, makinis talaga yung gymnocalcium pagdating sa inyo. Diba? So, yun yung parang pinaka-main na nakalimutan kong sabihin. Super gritty talaga. So, nung, diba ako pag bumili ko sa mga nakakanood sa akin dati, iniiba ko yung soil kasi mas gusto ko mas healthy yung soil mix ko eh. Parang, kumbaga, syempre, plants ko na yun. Iibahin ko na yung soil mix ko. So, yung i-chismis ko, yung isang seller na binalan ko ng mga plants, cactus, gymno, and astro yung tinitinda niya. Syempre, hindi ko naman in-name drop. Noong unang bili ko, nakadalawang bili ako sa kanya. Noong unang bili ko, depotted niya shinip. Tapos, nung siguro, napanood niya yung vlog ko, nung patid niya shinip sa akin, pinalitan ko yung soil mix kasi, syempre, plants ko na yun. So, gusto ko mas healthy yung soil mix ko and ginagamitan ko ng mga, diba, gumagastos pa ako para lang dito sa mga cactus ko. Nung bumili ako ulit, shinip na niya ng uprooted. So, tinanggal na niya sapat. Tapos, bigla niyang, nung nanood ako ng live niya, para kung may magkugustuhan ako, bibili ako. Nung pinanood ko yung yung live niya, live sale, biglang sabi niya, di ba nakikita ng mga seller yung kung sino yung nasa live? Bigla niyang sabi na, hindi ko na i-ship yung plants ko with pot, ng potted. Kasi daw, iniiba daw yung soil mix niya. So sabi ko, may sanib ka ako si kuya. Ayan. So yun, hindi na ako bumili sa kanya kahit na ano pa man. And kasi syempre, plants ko na yun. Kaya, karapatan ko na kung gusto kong ibahin yung soil mix. Kasi, akin na yun eh. Binili ko na yun, binenta na yun, shinip ng potted. Ibahin ko talaga yung soil mix. Kasi, sa mga, madami na ako nabilan ng mga gymno. And pansin ko nga, pag shinip nila ng potted, minimal lang talaga yung ugat. Kasi, yung soil nila is very gritty. Ayun. So, yun. Simula na din ako bumili sa kanya. Tapos, meron naman ako isang seller na binilhan na sayang, ang gaganda pa naman ng mga plants. Kaya lang, sabi ng seller, lagi kasing may reason eh. Parang hindi na ako naniwala. Though, something came up daw sa kanya. Tapos, yung mga pinili kong gymnocalcium is hindi na niya masiship. Or, parang ibig niya sabihin kung gusto ko ipaship pa ng matagal. Parang napabayaan daw yung plants. Basta gano'n, hindi niya naasikaso, napabayaan yung plants. And, ano pa ba yung sinabi niya? Pero maganda, almost perfect na yun. Tapos, mga daydream hybrid. Ang ganda talaga. Ganda talaga. Talagang makipag-unahan ako pang makipag-mind. Tapos, hindi naman pala may isi-ship sa akin. So, ayun. Basta ang reason niya na hindi niya ma-ship kasi napabayaan yung plants kasi
something came up nga daw. Ako, hindi ako naniniwala kasi sabi ko nga, di ba, dun sa previous kong vlog, tapos inulit ko pa dun sa gym na talk natin, na kahit 1 month ko hindi tingnan yung plants ko, is okay lang sila. What more kung nasa loob ng greenhouse, what more kung nasa loob ng indoor setup. Very safe yung plants, di ba? Naka-grow light naman. So, hindi ako naniwala. Tapos, yun, binalik na lang niya yung bayad. Pero, sayang kasi, dagdag collection yun. Tapos, ang gaganda. So, yun yung first na experience ko sa seller na yun. Lagi akong bumibili doon. Ano ba yung pangatlo? Yung pangatlo, meron naman akong isang nabilan. Ang issue naman dito, kapag nun kasi nag-i-start pa lang ako mag-collect ng Gymnocalcium, is itong sa seller, ano sila, parang tumitingin siya sa buyer. Kung bibili ka lang ng kaunti, ihuhuli ka, hindi ka iuuna. So, yung mga inuuna niya, yung mga siguro, mga vlogger na kilala niya, ako kasi hindi ako nagpapakilala eh. Unless, bumili na ako, ganun. Hindi ako nagpapakilala ng vlogger sa kanya. So, anong nangyari is, late niya, sinip yung plants ko, even na nag-order naman ako agad pagka-post nila. Tapos, late sinip, tapos yung isang Gymnocalcium is malambot, namatay. And, yun. Sabi ko, tumitingin pala siya sa, buyer. Siguro, kumo yung, tapos napanood ko lang sa vlog niya na, yung sa kanya, so, napanood ko nga sa vlog niya na sinip yung sa kanya agad, tapos yung sa akin, parang 1 week mahigit na, hindi pa siniship. Tapos nagbayad naman ako agad. As in, nag-message ako, tapos ganito per order, tapos nung binigay yung resibo, nagbabayad ako agad. Good payer naman ako. So, yun. Yung mga, ganun talaga mga seller, at makakatagpo talaga kayo ng seller na hindi okay, which is, nangyayari talaga yun. So, ang ating, yun yung yung tatlong chismis ko sa mga seller. Oo. So, shinare ko lang para, para kung ano yung experience ko sa kanila. And, for sure, kayo din, may mga experience din kayo sa mga seller, di ba? Oo. Andyan yung pumapasok nga yung favoritism. So, ang chismis ko naman ngayon, yung plant care tips natin sa gym. Kasi, meron ako nakalimutan na sabihin. So, meron ako dito mga kinuhang pops ng Gymnocalcium, yung mga variegated. So, hinihintay ko lang yung result, tapos i-upload ko yung vlog nito. Gusto ko kasi may result bago natin i-upload. Parang, alam niyo yung Mirio, yung Astro, 1 year remake bago i-upload. Kasi yung result, diba? Ayan. So, another care tip sa Gymnocalcium is para madali mag-ugat yung inyong gym, kailangan gumamit kayo ng toppings, which is yung Kiryu, Akadama, yun, the best sila para sa gym para mabilis sila mag-ugat. And ito, kapag ang Gymnocalcium is very dehydrated, naka-receive ako ng Gymnocalcium na very dehydrated, madali silang kumapit sa ugat. Oo. Hindi ito yun. Saan ko ba binili ito? Parang ito yung hindi ko na din matandaan eh. Ang dami na din kasi. So, kapag ang Gymnocalcium dehydrated nyo siya na-receive, mabilis silang kumapit sa soil. Basta imo-moist nyo lagi. In a way na bakit sila na-dehydrate? Naman sila. In-air dry naman sila na matagal. So, kung i-air dry mo na matagal at dehydrated dumating sa inyo, mas madali silang mag-uugat. Kasi parang ang nila, uhaw na kami eh. Kailangan na namin ng tubig. Kaya pag tanim nyo, tapos nag-moist kayo, is kakapit sila agad sa soil mix nyo. So, ang usual na thinking kasi sa cactus is hindi naman yan dinidiligan. Once a week yan lang yan didiligan. So, ganun ang misconception sa cactus. So, gusto din nila ng water. And, kapag tinubigan nyo nga sila, is nagiging botchog sila. Nagiging botchog sila. Ayan, mas nagiging botchog sila. At, basta well-rooted. Basta kailangan, bago kayo
masiyahang magtubig is well-rooted match yung inyong gymnocalcium. Ayan. So, ito, ayan, tingnan nyo. Diba, ang dami nilang flower. So, na-i-flex ko to sa vlog ko. Oo. Na talagang mas flowering sila ngayon. Sa tingin ko, kaya sila mas flowering ngayon kaysa compare noon kasi yung roots nila is talagang mas stable sila dito. Kaya siguro yung nutrients dun sa soil mix mo is mas na-absorb nila ngayon kasi mas kumbaga mas malalim yung sip-sip nila sa nutrients sa soil mix mo. Kaya dapat talaga healthy yung soil mix mo. Kailangan healthy talaga siya. Kasi yan naman talaga ang basic na buhay ng iyong plants. Diyan talaga sila kukuha ng light. So, sabi ko nga, hindi ko naman ina-expect na pag ninipat ko sila sa afternoon sunlight is magpa-flower pa sila kasi usually morning sunlight naman talaga sila. Pero sila, mas nagpa-flower pa sila. Dami natin magpa-flower as well as yung ating LVHP 2178. First time ko lang tong nakikita mag-flower. Magto 2 years na po siya sa akin. First ever, ko to. LVHP 2178. Another hybrid ng LVHP 2178. Ayan, magpa-flower na din. Ito. Yung mga lines niya is maninipis. Ito din. Ito yung first gymno ko na binili. Single spine. Tapos, pag kumuha kasi ako ng cactus, pag ganyan. Pag ganyan ang kuha ko ng cactus. Saan pa ba yun? Ayan, pag ganyan kasi ang kuha ko ng cactus saka astro. Ayan. Ayan, pag ganyan. So, ito, nung kinuha ko kanina, nagulat ako. Natanggal siya sa soil niya. So, ito repat. Ito yung kauna-unahan kong gymnocalcium. Ito nga ba? Na-variegated. Ayan. Single spine lang siya, tapos makinis. Ang mahal pa ng bili ko dito. Basta magkakasama to, at saka si Transformer, at saka itong Cristata na to. Yan. 500 ko siya nabili. Magkakasama sila. So, maliit lang nun si Transformer. Tsaka yan, maliit lang yan. Tapos ito din, medyo maliit. Tanong po, fast grower po ba gymnocalcium? Ay, hindi. Basta cactus, slow grower sila. Pero, ang Cristata, fast grower sila. So, meron pala akong Daydream. Kasi, hindi ko makita last time. Ito si Daydream. Ayan. So, meron mga nagsasabi, nagiging panat ang kanilang Daydream. Mahirap kasi siyang paugatin din. So, ito, nabili ko lang siya ng potted. Ayan. So, ang dami niya ding babies. Hindi madamat mag-babies ang mga Daydream hybrid. Ayan. So, ito nabili ko kay Plant Depot. Ayun, potted siya. So, sila nag-ship sila ng potted. And, kay Plant Depot, magaganda din yung mga cactus. Nag-ship sila ng potted. Hindi siya yung kinikwento ko Hindi ko ina-name drop yung kinikwento ko. So, ayun, natusok ako. Ayun. And yun, sila din, yung soil mix nila, very gritty talaga. Syempre, seller sila diba? So, ako, pero ginagamit ko yung soil mix nila, mini-mix ko din. Kunwari, diba, very gritty, mini-mix ko sila. So, mga nakakapanood, baka mamaya i-judge ako nitong mga bagong viewer natin. And then, ito, Daydream hybrid din po yan. Ito, pre lang to ng nung binibilhan ko na gym, Pa-pre lang siya. Ito, Daydream hybrid. At saka, ito, kinuha ko sila.
Ako yung kumukuha talaga ng ganito kasi mahirap magbalik eh. Pero para sa nagmamahal sa mga gymnocalcium, kinuha ko, ang dami ko ibabalik sa rack. Ayan. Eto din, pa-free lang din sa akin. Oh. Nila Sir Ace. Ayan, silang dalawa. Johan's and Cacti Lover. Ang Johan's Cacti Lover, hindi sila madamot sa pa-free. Magpapagame sila. Plus, kapag nakakuha ka ng free, kapag nakakuha ka ng gymno sa games nila, kay minor ka o kay hindi, makukuha mo. Ang gusto ko sana, hindi sila madamot sa pa-free. Pag nakakuha ka ng maraming ganito, meron ka pang isang free. Ganun sila ka-generous. Oo. At saka madami silang mga plans. Kasi nandun sila mismo sa Thailand. Kaya mabongga. Ayun. Sana kayo nang bili na ako sa kanila ha. Kaya siguro binigyan na nila ako ng ganito. And maliit lang to dati. Ako lang nagpalaki. Kasi ang last na bili ko pa ng mga gymno last year. Ayun, last year pa. Oh. Eto, ang tagal niya mag-perfect. Ayan. So, nakikita nyo, yung isang leaves, wala siyang kulay. Ito. Ayan. Kapag nag-perfect, pag naging variegated din to, ayan, magiging mas mahal na ang value niya. Alam niyo, ito yung hinihingi nung dati naming kasambahay. Ay, sabi ko, ate, wag yan. Sabi ko gano'n. Bigay lang kasi sa akin yan. Sabi ko gano'n. Eh, wag talaga ito. Ito talaga pinili niya. Kasi padami siyang baby. O, magaling din eh. Oo, ang konti lang ng mga malalaki kanjuna dito. Yun talaga yung, sabi ko, wag talaga yan ate. Pero yun, umalis naman siya. Oo, umalis na si ate. Ayun. Hindi yung hindi yung shinare ko sa inyo na bagong alaga ng anak ko. Hindi yun. Yun na yung kapalit niya. Tapos, yung dark tones, hindi ako nakapagpakita ng dark tones. Teka lang. Meron tayong guest. Special guest. Ayan. Special guest natin si Happy. So, meron tayong dark tones. Ayan. Ayan. Ang dark tones maganda din. And eto, nag-iiba din yung kulay nila. Ayan. Si Happy malikot siya. Lagi siya nagpupunta doon sa mga rock ng cactus. Tapos amoy-amoy lang, gano'n. Tapos iihi siya. Oo, napakalikot ng mga Pomeranian at napaka-clingy sila. Tsaka, tawag dito? Naughty. Oo, literal. Pero, matalino sila. Ayan, parang may bola. Ayan, ganyan. Interruption ka eh. I-interrupt ka. Ayan. So, ito, maganda to. Mga dark tones. Para sa mga beginners. Ayan, maganda yung mga dark tones. Dark siya? Parang dark green. Ngayon, dark violet. Ayan. So, yun. Gano ako kadalas magdilig sa wand? Noon, mga 3 times. Tapos, nung bago sa akin, nagmamoist ako. Pero ngayon, dahil busy na ako, parang depende talaga sa akin kung anong oras ako, kung anong araw ako, kung anong araw ko sila makita. Tapos, doon talaga ako tumitingin sa turns nila. Kapag yung turns nila is may itim-itim, tapos ano bang tawag dito? Pag masakit silang tumusok, ayan, dehydrated na sila. Pero kapag malambot yung turns nila, kagaya pa malambot lang. Yung pag hinawakan mo siya, hindi masakit. Ang iyong gymno ay well hydrated. Pero ito kasi nauulanan nasa top eh.
Pero kapag kinuha mo yung gymno mo, tapos nasaktan ka, ito malambot eh. Hanap tayo. Pag ginahawa ka ng gym mo, tapos bigla kang nasaktan, dehydrated na yung gymno mo. Oo, yun talagang doon talaga ako nagbabase. Pero pag malambot talaga sila, they are well hydrated. Pakak yan. May gagamba ang magod. Ayun. So, ang ating gymnocalcium, ayan, nagkakaroon sila ng scar kapag matinding sikat na araw. So, in time, mag-i-heal din yan. So, this is Paki. One of my favorite. Ayan. Paki, paki mo, paki nga, paki ng lahat. Pakihanap ang aking paki. Ayan. Ganda nito. Promise. Oh. Yung mga may ID, para silang iba yung pagka-ribs nila. Iba yung pattern ng ribs nila. Oh, picturean natin para makita nyo. Iba yung pagka-ribs nila. Ang dumi na nila. Makikita nyo dyan. So yun, nung beginner ako, lagi din ako nakabantay sa gym na ko kasi mahirap nga silang paugatin. Tapos minsan kapag sinabak mo sila sa araw, nasusunog nga sila, magkakaroon ng scar. Tapos pag hindi mo pa sila napaugat, nagiging panat. Ayun. So, sa gymnocalcium, kapag ang setup nyo is outdoor, mas madali silang mag-ugat kapag naka-expose sa morning sunlight sa hangin. Pero kasi pag indoor nyo, pag ini-indoor nyo, mahirapan talaga kayo magpa-ugat. So, yun yung experience ko. Kasi, meron akong rack dito naka-indoor, tapos yung iba naka-outdoor. So, napag-compare ko sila. So, mas madaling mag-ugat kapag naka-outdoor. Kapag naka-expose sa araw, sa hangin, at lagi kayo nagmo-moist, mas madali silang mag-ugat. Ito pang napansin ko sa mga gymnocalcium na variegated. Pag nag-pop sila, maglalabas talaga sila. Meron niyang variegated, full variegated na ilalabas. Ito, hindi ko pinaghiwalay. Hindi ko na ito paghihiwalayin. Talagang ipapakak ko na sila dyan. Ayan. So, this is, Mehano Beachy. Tama ba? Hindi. Nakalimutan ko na yung, basta. So, ito ay, columnar type. Ayan. Columnar yung mga mahaba. Maganda din yung mga ganyan, especially kapag collector ka. Oo. Bumili ka na lang mahirap pa ugatin yung mga ganito eh. Tapos pag hindi sila naaarawan, parang yung kanilang para silang nagfe-fade yung kulay nila ganun. Pagka hindi sila naaarawan, kumari parang ito lang yung lagi naaarawan. Hindi para makita niyo yung sinasabi. Pag hindi na-arawan yung mga ganito na parang nagpe-fade. Yun. Tapos pag masobrahan ka din sa pagtutubig, parang nag-i-scar nga sila yung pumuputok, parang ganun din sa astro. So, yun. So, again, yung aking ginagamit na fertilizer, bunny poop. Tapos, ngayon lang naman akong gumamit ng Osmo Coat. Tapos, noon, ang ginagamit ko, ang talagang nakatan na dyan, bunny poop at saka potassium mornate, flower, tapos, yun lang. Kapag matagal na talagang pakap yung gymno nyo, magpa-flower yan. Kapag kasi katatanim nyo lang, tapos mga ilang buwan, isang taon, hindi yan magpa-flower agad. Hindi yan, kumbaga magpa-flower ng mga iilan, pero in time, madami din magpa-flower yan. So, yun yung experience ko. Oo. So, ano pa ang ating Gino Care Tips? Ayun. So, huwag kayong gagamit ng tubig. Ano ba tawag dito? Yung tubig sa gripo kasi rich in chlorine, and pag na-absorb sila, nagpuputi-puti yung
gym na calcium, mapangit silang tingnan. Pero, mag-share ako ng tips kung paano aalisin yung mga stain niya. So, susunod natin vlog. So, ang haba na ng vlog natin. Oo. So, ayun. Ito yung aking gym na calcium barricade. Ayan. Ang ganda niya. So, kanina nawala ako, 'di ba? Nalista tayo ng landas about kay Daydream. Ayan, kaya ko siya nilabas kasi 'di ba, pinlex ko dati yung gym na calcium hybrid. So, ito po 'yun. Ayan, pag kinos pollinate siya sa gym na natin, ayan, nagiging ganyan siya. Ayan ang kanyang itsura. Tsaka ito. Maganda yung mga yung Daydream hybrid. Oo, nagkaroon ng scar na sobrahan sa tubig. Ito yung sinasabi ko, pag nasobrahan kayo sa tubig, nagkaka-scar din sila. Tapos makikita niyo yung stain ng mga, sa mga picture ko. Ayan, ito rin parang same sila. Pa-free lang to, Daydream hybrid, diba? Napaka-generous. Tapos, aray ko. Sakit. Tapos, ito din, Daydream hybrid. Ayan. Ganda niya. So, nakita niyo umaray ako. Dehydrated na ito. Sakit. So, ito yung perfect example ng dehydrated na Gino. Masakit yung tumusok. Ayun, masakit talaga. At saka, medyo sunog yung mga part ng niya, ng thorns. Para na naman ako magbebenta. So, yun lang ang ating chismis today. And, mag-comment na lang kayo kung anong gusto nyong itanong. I can answer naman. And, sa susunod natin vlog, nagpapaplex po si Sis Roxy M ng Astro Variegated Care Tips. So, abangan niyo po yan. And, nung mga nakaraan, parang nag-focus tayo sa Astro, di ba? Kasi sila yung nag-bloom kaya na-focus tayo sa Astro. And maraming nagkakagusto sa Astro. And sa mga nabudol-budol natin sa mga collection natin, 'di ba? Astro, Gymno. Ayun, worth it naman talaga. Sa Gym na calcium, pang matagalan. So sabi ko sa isa kong yung previous ko na Gym na talk natin. 2023 ako na i-start. So, magdadalawang taon na ng July. So, yun lang ang ating vlog today. Oo. And, yun. Sa Gym na calcium, masasabi ko hindi na sayang yung pera ko kasi hanggang ngayon kasama ko pa sila, 'di ba? Yung iba dito magdadalawang taon na, yung iba dito mag-iisang taon na, pero masisira lang sila under the sun, kaya maswerte talaga yung mga may greenhouse, less yung discard nila, pero magka-scar man yung Gymno nyo, mag-i-heal po yan. Ganun ang mga cactus, aray ko, ang sakit. So, ayun, this is also a dark tones, ayan. So, para sa akin, hindi talaga sayang ang pera mo sa Gym na calcium, kaya mag-collect ka na. Ayun, so maraming salamat again sa mga nagsusupport at bumabalik-balik sa ating channel, sa ating vlog, na nanonood at nakikinig at nanonood sa ating mga care tips, sa ating mga succulent, o diba, ang ating mga Gymno, cristata, at kung ano-ano pang mga halaman natin dyan. Is thank you sa inyong support, and sa mga nagsasabi na nakakatulong yung care tips ko, maraming salamat po. Kasi hindi ko naman na-expect na makakatulong talaga. Charot. Kasi, I believe, iba-iba tayo kasi ng location, kaya baka hindi maging okay sa inyo yung care tips ko. Sakit na lalamunan ko. Pasensya na po. Yung ganito ang aking boses. Diba? Ingat kayo sa mga virus. Oo. Lalo na yung paubo-ubo, lagi pa rin kayo mag-mask. Huwag nyo kakalisin yan. Kahit hindi na uso masyado ang COVID, doon nagkakaroon na naman ng COVID ngayon.
So, yun. Thank you. And as long as may time magbablog po ako and patuloy pa rin ang ating care tips and mga plant collection. So, yun lang. And sorry kung mahaba na naman yung vlog ko. Laging mahaba yung vlog ko. Sorry na. So, thank you again. And this is your nurse Plantita saying, God bless po. At laging mag-ingat. Thank you. And huwag mag-i-skip ads ha. Char.